Bukas ng exam at hindi ko pa nababasa lahat. Makapag YouTube Shorts na nga lang? Hi guys! Samahan niyo ako at puntahan natin ang Barangay Hall ng Kauswagan. Ang Barangay Kauswagan ay ang pangatlo sa pinakamalaking barangay ng Cagayan de Oro City. Ang kahulugan ng Kauswagan ay progreso, kaya kitang-kita natin ito sa estruktura pa lang ng kanilang Barangay Hall. Ang kanilang Barangay Hall ay kitang-kita na hindi tinipid ang pagdisenyo, maging sa pasilidad din ay kompleto. Kabilang dito ang basketball court, park, disaster and risk area, barangay health and daycare center, admin, lupon, at iba pa. Sa unang disenyo, ito pa ang itsura ng barangay hall ng Kauswagan. At dahil sa progresibong pamamahalaan, nabigyan ito ng importansya na pagandahin ang kanilang instruktura. Hello everyone! Ako po ay si Ana Patricia M. De Pedro at samahan niyo po ako sa pagpupunta ng Centrio Towers. Ang Centrio Towers ay isang pambansang simbolo ng kahusayan sa arkitektura at modernong pamumuhay. Matatagpuan ito sa puso ng ating syudad, kung saan nagtataglay ng mga pasilidad na siguradong mabibigay saya at kasiyahan sa mga residente nito. Ang Centrio Tower ay pinamamahalaan ng Ayala Property Management Corporation. Ang Centrio Tower ay isang 23-floor condominium tower. Ito ang pinakamataas na residential building sa CDO. Isa sa mga bagay na kahanga-hanga sa Centrio Towers ay ang kanilang state-of-the-art na mga pasilidad. Mayroon silang infinity pool, event center, at iba pa. Ang Centrio Tower ay hindi lang gusali kundi isang patatani sa kasaysayan at isang pangakong patuloy na masisilbing ilaw ng pag-asa para sa kinabukasan. Hi guys! Ako si Axel at nandito tayo ngayon sa Isalina Bridge. Ang Isalina Bridge o mas kilala bilang Carmen Bridge ay ang unang tulay sa Cagayan de Oro na itinayo mula 1888 hanggang 1890. Ang bridge builder na si Major Juan Zanon, isang militar na gobernador ng Misamis Oriental. Noong una ay talagang hindi pa stable ang bridge na to dahil gawa pa ito sa kawayan. Nang masundan, ito'y binuo ulit bilang isang hanging bridge at tinawag na Puente del General Blanco, matapos ang nakaupong General Ramon Blanco A. Arenas. Ang proyektong ito ay pinansyahan ng donasyon mula sa isang lokal na pamilya na may 5,000 peso na halaga ng bitno, at itinayo ito upang maging pinakamahabang suspension bridge sa Pilipinas sa isang punto. Guys, napakahangin dito. Binago ang tulay at ginawang isang tulay na gawa sa konkreto, na inaugurahan noong Agosto 26, 1931. Ang tulay ay pinangalanan matapos kay Gobernador Placencio Isalina, dating gobernador ng Misamis Oriental. Hanggang kawili-wili ano? Kaya please like and share muna guys bago tayo magpatuloy. Ang Isalina Bridge ay isang makasaysayang istruktura na naging saksi sa pag-unlad at pag-usbong ng Cagayan de Oro. Ito rin ay isang kultural na ari-arian na sumasaklaw sa kahulugan ng mahalagang kultural na ari-arian ayon sa pinahayag sa Republic Act 10066. Sa makatwid, nararapat itong protektahan at alagaan sa ilalim ng batas. Ngayon ay in-improve at mas pinaganda na ang Isalina o Carmen Bridge kaya masasabing isa ito sa mga modernong istruktura at tourist spot dito sa Cagayan de Oro, lalo na kapag gabi. Hanggang sa muli, paalam! Mabuhay! Ako si Marian Grace Cortez at maligayang pagdating sa City Hall ng Cagayan de Oro City. Ang City Hall ay matatagpuan sa 89 Hayes Street, Cagayan de Oro City. Ito ay ang punong tanggapan ng administrasyong lungsod at kadalasan kinaroroonan ng konseho ng lungsod, mga kaugnay na departamento nito at ng kanilang mga empleyado.
Ang orihinal na pangalan ng Cagayan de Oro City Hall ay Casa Real de Cagayan, na isang tirahan ng mga Espanyol na political military noong nakaraan. Itinayo ang Casa Real de Cagayan noong taon 1831 at giniba minsan sa pagitan ng taon 1910 at 1930. At pagkatapos ay nagtayo ang Cagayan ng bagong town hall sa parehong lugar. Pinasinayaan noong Agosto 26, taon 1940 bilang bagong municipal hall ng bayan ng Cagayan at naging city hall ng bagong Cagayan de Oro City noong 1950. Ang gusali ay medyo nasira noong World War II, ngunit ito ay nakaligtas naman kung kaya't kung kamakailan lamang ay nirenovate ito. Sinubukan ng bagong arkitekto na panatilihin ang ilan sa mga kolonyal na linya nito sa pamamagitan ng pag-install ng mga bagong dentil at dentil band sa ilalim ng media agua. Gayunpaman, ang mga lumang bintana ng Capiz ay inalis at pinalitan ng mga modernong French na bintana na tila hindi naaayon sa estilo ng arkitektura. Bukod dito, ang ilang magagandang naka-vault na alcove sa loob ay natatakpan na ngayon sa ilalim ng bagong plywood na pader. Hello po sa lahat. Ako po si Chini Paviera at andito po tayo sa Malaybalay City, Kaamulan Grounds. So maramdaman at pahalagahan hindi lamang ang kagandahan ng kalikasan kundi pati rin ang pagkakaiba-iba at ang tradisyon. So dito po sa Bukidnon, ito po ay ang tahanan ng Seven Hill Tribes at ito po ay kapangalan sa Bukidnon, Higaonon, Talaandig, Manobo, Matigsalog, Tigwahanon at Umayamnon. At ito po ang mga ekstruktura nila dito sa Bukidnon, Kaamulan Grounds of Folk Arts Theater. Hi! Welcome sa Biyahe ni Yeshua. Tara, sama kayo. Ako nga pala si Yeshua David at ngayong araw ay pupunta tayo sa Alubihid, Misamis Oriental. May natuklasan po akong isang bagong atraksyon na kakabukas lamang sa publiko. Ayon sa aming nakausap na crew ay hango ang kanilang gusali sa tinatawag na Nordic architecture na nagmula pa sa mga Norse ng Europe. Ito po ang Crown Peak Resort na matatagpuan sa Alubihid, 38 minuto mula sa Cagayan de Oro City. Sa totoo lang ay hindi ako tumingin sa mga imahe na kanilang binigay sa amin kasi gusto kong masurpresa sa aking makikita doon. Talaga naman kasing pinagmamalaki ng mga taga-Alubihid ang bagong bukas na atraksyong iyon. Kaya naman ako'y medyo excited na makarating na doon. Ayan, nandito na tayo. Welcome to Crown Peak Resort. Ito pala ang kanilang ibig sabihin na gusaling hango sa Nordic architecture. Ayon sa aming mga sources, ang tawag daw dito ay A-frame villas o mas kilala bilang roof hut, disenyong nagmula pa sa Europa noong 1950s. Tara, pasok tayo. Ang unang makikita sa loob ay isang malaking kusina na may gaya ng Nordic din. Lahat ng nasa loob ay napaka-modern. Ito naman ang entertainment room. Kita nyo naman po, pati ang kanilang furniture ay hango sa modern Norse. Napakaganda din ng view sa labas at may sariling private pool pa. Ayan. Pati po ang hagdan ay napaka-Nordic din. Ang room naman ay may magandang view sa labas. Meron din silang in-house cafe, kaya naman nagpalamig na din muna kami. At dyan na po muna matatapos ang ating munting biyahe. Ako po ulit si Yeshua. Don't forget to like and subscribe. Bye! Hello mga ka-vlog! Nandito tayo ngayon sa isang napakakakaibang cafe dito sa Cagayan de Oro City. Tara, samahan niyo ako. Ang
The Lone Wolf Cafe ay isang cafe located sa 8th 22nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. Bubungad agad sa iyo ang The Lone Wolf Cafe banner na siya ring nagsisilbing sign na ikay dumating na sa lugar. Kung nakita ninyo, ang exterior ng cafe ay hindi pangkaraniwan sapagkat isa itong repurposed old building na hindi masyadong ni-renovate to retain its rustic and classic charm. Upon entry, mapapansin ninyo ang vibe na kanilang gustong iparating, giving away earth tones and industrial feels, at ito'y nagbibigay ng mainit na pagtanggap sa bawat bisita. Ang kakaibang experience ay hindi nagtatapos dito. Ang cafe ay mayroong 2 palapag at para makarating sa itaas, mayroon na namang rustic spiral staircase na nagbibigay extra charm sa lugar. Dito naman sa itaas, pinanatili pa rin ang tema ng buong cafe. Mayroong iba't ibang pwesto para sa solo at grupo na gustong tumambay. Tulad ng aking sinabi kanina, ang second floor ay rustic pa rin ang dating. Ang interior design at ang mga gamit na pang-decorate sa loob ay halos mga repurposed personal items na siya ring nagbibigay ng history sa bawat sip ng iyong masarap na kape. At iyan lang ang The Lone Wolf Cafe. Isang masarap na tambayan para sa kape at masayang kwentuhan. Kung ikaw ay nasa CDO, huwag nang palampasin. Hanggang sa susunod na adventures! Magandang araw sa lahat. Ako si Scott Johnson Alalmonia at nandito tayo sa White House ng Medina, Misamis Oriental. Tara, samahan niyo ako. Matatagpuan sa silangang bahagi ng Misamis Oriental at humigit kumulang 2 oras na biyahe mula sa Cagayan de Oro ang makasaysayang lugar ng North Poblacion sa bayan ng Medina kung saan matatagpuan ang Pilaes Ancestral House. Ang bahay na ito ay naging saksi sa iba't ibang aspeto ng politika at kasaysayan ng 2 kilalang personalidad sa politika, sina Don Gregorio Pilay Sr. at ang kanyang anak si Emmanuel N. Pilay Sr. na nahalal bilang Vice Presidente ng Pilipinas noong 1961 sa ilalim ng administrasyon ni Diosdado Macapagal. Kapag tinatanong ang mga tao ang direksyon, tinutukoy ng mga taga-lokal ang bahay bilang Pilaes White House dahil sa puting pader nito. Ang bahay ay na-inspire ng disenyo ng Beaux Art dahil sa napakahusay na tinukoy ng dekoratibong pagsasaayos nito sa mga pilastro. Ang magandang proporsyon at masusing mga detalye ay naaambag sa mataas na kalidad ng estetika ng bahay. Sa kasalukuyan, ang bahay ay napalibutan ng niyog at manok na ginagamit bilang pinagkakakitaan para sa pagmamantini ng bahay ayon kay Raul Jojo Pilay Soriano, ika-4 na henerasyon na apo ni Gregorio Pilay Sr. Sinabi rin niya na ilan sa mga antik na kagamitan ay sinilid sa Maynila para sa ligtasang pag-aari at para sa mga exhibit. Hi vlog! Welcome to my guys! Samahan niyo ako galing sa paaralan patungo sa Vélez Hay Street kung saan may isang struktura na binuo pa noong 1882. Panahon pa yan ng mga engkwentro ng mga Kastila at ng mga Moro. Ito ay isang ancestral house ng mga unang Chinese immigrants dito sa Cagayan de Oro City. Ito ay ang Casa del Chino Igua o ang Balay na Bato. Matatagpuan ito sa Vélez Hay Street ng Cagayan de Oro City. Talagang di mo mapapansin na ito ay isang ancestral house kasi sa paligid nito at sa mismong struktura na ito ay may mga establishmento nang nakalagay. Pero oo, mas matanda pa ito kaysa akin. Ang bahay na ito ay pinagawa ni Sia Igua, residente ng Amoy, ngayon ay bayan ng Xiamen. Ang unahing silbi nito ay para maligtas ang kanyang mga kalakal dahil sa mga konflikto ng mga Moro at ng mga Kastila. Gawa ito mula sa mga bato na imported galing sa mismong bayan niya sa China. Sa taon ng 1899, naging lugar ito sa pagtitipon ng mga Cagayanon laban sa mga Kastila. Ito ay naging headquarters nila sa labanan.
Maraming mga kababayan natin ay nasawi sa labanan na iyon na sinabing inilibing sila sa likod ng bahay na ito. Tura nito ay nakaranas ng 2 renovasyon, isa noong 1948 at ang pinakabago ay noong 1993 at yan na ang itsura niya ngayon. At doon na matatapos ang vlog ko. Bye guys! Hi! Ako si Diana at samahan niyo ako ngayon tungo sa isang lugar sa Cagayan de Oro. Nandito tayo ngayon sa barangay ng Nazareth. Ito ang kanilang bagong barangay hall. Noon, mayroon lamang isang palapag ang hall nila, ngunit ngayon ay may 4 na palapag na. Sa tabi naman ito ay ang Nazareth Gym at Covered Court. Dito maraming mga laro at programa ng barangay at syudad na ginagawa. Sa likod naman ng barangay hall ay ang Nazareth Police and Fire Station. Para sa mga data privacy concerns, izo-zoom lang muna natin ang gusali nila. Ang mga istrukturang ito ay isa sa mga esensyal sa komunidad ng Nazareth at ito ang mga taong nilalapitan ng mga Nazareth noon kapag sila ay nasa panahon ng pangangailangan. Marami na ring mga establishmento na nakakatulong sa komunidad. Isa na rito ang Nazareth Business Realty Center na matatagpuan sa tapat ng Nazareth Gym. Isa ito sa mga nakapagtulong sa pagpapaunlad ng barangay. Subukan natin maghanap ng iba pang istruktura lalo na mga cafe sa susunod. Ito si D. Paalam! Tama na siguro to. Perfect na ako sa exam bukas.